Tumulo yung dugo ni Loren Legarda dahil sa sinabi ng abogado ni Alice Goo na tatakbo pa rin mga kababayan si Alice Goo for mayor. Sabi ni Loren, ang kapal niya. Galit na galit mga kababayan si Loren Legarda. Ang kapal, my God. Legarda slams Alice Goo for seeking re-election. Di paano niya yan, Mr. Maravillas? Ministerial kasi, mga kababayan, yung trabaho ng Commission in Election. Somebody should act to block the election bid, re-election bid ni Alice Goo. But before natin mga kababayan pag-usapan yung ating pag-usapan itong isyung ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan itong balita na magpa-file pa ng Certificate of Candidacy itong si Alice Goo as mayor ng Bamban na talagang ikinagalit po ng gusto ni Senator Loren Legarda. Tinawag na makapal. Yan ang mission ni Alice Goo as spy. Chinese spy na hindi man po umaamin kahit may ngumuso na sa kanyang kapwa niya Chinese spy. So ganun talaga, and we have to protect our interest mga kababayan by acting on it. Kailangan na i-disqualify kasi Chinese. Napatunayan mga kababayan na Chinese si Alice Goo sa kanyang birth certificate. Kaya lang, sabi nga ng Commission on Election, sa kanila po ministerial. Pag nagsubmit ng COC si Alice Goo, tatanggapin nila. Kaya nanawagan na po si Loren. Sabi ni Loren Legarda po sa Commission on Election, even though it is the ministerial duty of the full body to just accept Certificate of Candidacy. Kailangan niya i-block ang pagtakbo ni Alice Goo. The senator cited Goo's canceled birth certificate as enough reason to disqualify Goo from the elections for being a fake Filipino. So tama naman po ang sinabi ni Loren. But anyway, nag-react na po din ang ating DOJ Secretary si Remulla. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung sinabi ni Remulla. So sabi po ni Loren, we must not suffer in silence and be victimized by another Alice Goo. According to Goo's lawyers, magpa-file daw po mga kababayan ng kanyang Certificate of Candidacy si Alice Goo next week. But the dismissed mayor will have to file through a representative niya kasi nakakulong po ito. Nakadetain itong si Alice Goo sa Pasig City Jail. Naharap kasi po sa non-bailable offense, qualified human trafficking case in connection with the illegal Bamban offshore gaming hub. Matindi po yung
matindi po yung mga kasong kinakaharap ni Alice Goo. Kaya nga po, ang ginagawa ng Congress, nagsasagawa sila ng, pati yung Senado, nagsagawa sila ng investigation in aid of legislation para yung mga loopholes ng ating batas po, ma-address po mga kababayan. Ngayon, mabuti naman, nagpaabot na din po ng statement yung ating Department of Justice. Sabi po ni Secretary Remulla, isang Peking Filipino niya si Alice Goo, kaya hindi siya qualified. I would not say niya, it's her right. Kasi unang-una niya, hindi siya Pilipino at yung mga hawak ng dokumento tulad ng birth certificate, falsifikado po. Ngayon, nang tanungin ng mga reporters kung i-oppose ng DOJ po yung pag-file ng COC ni Alice Goo, ang sabi po ni Remulla, we will cross the bridge when we get there. So don't worry, Senator Loren, hindi man siguro po matutulog yung ating gobyerno. Hindi man yan tutulugan ni Secretary Boying Remulla kasi kwento pa man lang. Kwento ng abogado. Sabi ko nga, yung abogado ni Alice Goo, siyempre gagawin din yon noon yung gustong mangyari ng kanyang kliyente. Nang tanungin siguro, attorney, pwede ako mag-file? Pwede yan niya. Wala pa man anyang finality. Trabaho lang yun. Di ba yung abogado, pag natalo, taloan niya tayo. Taloan niya tayo sa asunto. Hindi pala pwede. Ganun lang yan mga kababayan. Yung DOJ, hindi naman pwede na mag-file ng disqualification kasi hindi pa man nagpa-file. Di ba? Nothing to act on. Kaya nga yung statement ni Remulla, we will cross the bridge anya when we get there. Pag nag-file siya, then magpa-file lang po ng disqualification case yung DOJ. O di, ganun lang po ang proseso. Pero ngayon, alangan man mag-file mga kababayan ng disqualification yung DOJ, hindi man pa nagpa-file si Alice Goo ng COC. Sasabihin ng COMELEC, wala man na niyang kwento lang. Wala man na niyang documents na final dito. So, anong rason? Nothing to block, nothing to oppose, kasi wala pa man po na actual documents na pinafile yung Certificate of Candidacy for re-election bid ni Alice Goo. Tama pa? O, ganun lang po ang batas, mga kababayan. I think hindi man magpapabaya yung ating gobyerno kasi alam na natin na pinaproject tayo mga kababayan ng China. Gusto tayong gawing province talaga sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga kakampi. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo na may Manchurian candidate tayo na mapipili, lalo sa mga national positions. Congressman, senador, vice presidente, lalo na sa pagkapangulo. Never po kayo na iluluklok ninyo sa posisyon yung mga pro-China. Yung mga pro-China po, kinakampanya nga po siya, tinutulak mismo si Alice Goo. Mag-senador na daw po. Ayan po yung page ng pro-China. Mali natin ang Pilipinas for survey purpose. Kung tatakbo si Alice Goo for senator, iboboto nyo ba? Ayan page ito ng ng pro-China. Ayan Mali natin ang Pilipinas. Yan. Para alam ninyo. Tapos binibira nila si President Bongbong tapos si Martin. Vote buying daw yung yung pagdadala ng mga tulong, akap. Yung pamimigay ng tulong sa mga mamamayan, mga kababayan, yung ayuda, ginawang vote buying. Sabi nga natin, paano naging vote buying? Unang-una, yung Pangulo, hindi naman po tatakbo sa pagka-congressman or senador. Di ba? Wala pang eleksyon, mga kababayan, sa pagka presidente at hindi man po pwedeng mag-re-elect.
Si Martin Romualdez po, nag-file na ng Certificate of Candidacy for re-election bilang congressman. Sa Leyte man lang po yon, hindi man sa pagkasenador. So malabo po ang akusasyon na vote buying. Yan ang propaganda nila, vote buying. Mahalin natin ang Pilipinas, vote buying. Akap multor. Ganon sila ka-insecure mga kababayan. Kasi itong pagtulong sa ating mga mamamayang Filipino, hindi nila nagawa. Sige lang noon yung EJK. Naubos yung panahon po sa war on drugs. O ngayon, ibigay ko sa inyo yung mga updates ng mga kilalang personalities na nag-file na po ng kanilang COC. O si Bentol po mga kababayan, nag-file na rin po for senator. Ayan o, sabi dyan, Bentol for reject political dynasty label as Tom Mortolfo's aim for Senate. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi niya dito. Now, as to the question of dynasty, yes, we're dynasty in terms of helping people in the media first. We broke the record. We were the first brothers, the Tulfo brothers, the four of us. I'm sorry, modesty aside, we lorded over helping people. And sabay-sabay, kaming magkakapatid. And you know us, T3. So, it's not dynasty. No, it's not. We don't have any district. Maybe on the executive level, you can say that pag nag-gobernador ka or nag-mayor ka because you have a district. But running for Senate, it's a national office. You cannot have dynasty. It's like saying, kasalanan ba namin kung nagguna na minahal namin ang aming propesyon sa media na pareho kami ng aming inibig, binigyan ng importansya, parang pamilya ng mga lawyers. Everybody wants to be a lawyer because the daddy was a lawyer or the mom was a lawyer. So everybody called family lawyers. Sometimes a family of doctors, family of, engineers. Because of the influence of a member of the family, we decided to love the profession and respect the profession and value that particular profession. How do you call that a dynasty? It's not our fault. People are supposed to pick. O di ano niya, Mr. Maravillas, ang position mo. Sabi ko nga po, the more the merrier. Wala man pong batas na nagbabawal. Sige lang. Tayo naman po yung pipili. Di ba? Kung ayaw natin na tatlo na yung Tulfo sa Senado, di. Huwag nating iboto. Ganun lang yun. It is within our power. The power of our pen. Yung pag-itim ng bilog na hugis itlog. Tama pa? Si Rastaman nga po nag-file ng Certificate of Candidacy. Sino niya, Mr. Maravillas? Si Rastaman. Yung half human, half zombie. Kung sino-sino po yung nagwa-file, tanggap lang ng tanggap ng kumilig. Yan po, Rastaman, known as half human, half zombie, 6 Senate seat. Tapos ito naman po, construction worker, candle vendor among early birds on day 5 of COC filing. Pakinggan nga natin ito, mga kababayan, kung ano sinasabi. Ito muna si Rastaman. Parang kamag-anak po ng mga Duterte, punong-puno ng tato. Rolando Plaza in real life, the tattooed-faced character filed is COC at the Manila Hotel, Tent City. Pinatulan din po ng media, kinover po. Noong 2019, nag-file din siya. Pero siyempre, nuisance. Naging viral po siya noon dahil sa claim niya siya daw po isang half human, half zombie. O ngayon, pakinggan nga natin itong construction worker kung ano din yung agenda. Ano po ba yung mga issue ng mga construction worker na hindi napapagtuunan ng pansin ng pamahalaan? Ito po, lalong-lalo na po yung mga skill natin. Pangdagdag kulay lang po ino. Kaya kinocover ng media. Pamahalaan. Okay po yung mga laborer at kasama sa mga
minimum wage po, yung mga labor. Pero yung mga skilled po, wala po eh. Kaya yun po ang pagtutunan ko po ng pansin para madagdagan ang kanilang sahod. Kano po ba ang sahod karaniwan na isang construction worker po sa pagtataya niyo? Ano po, skill or labor? Ay, mga laborer. Laborer? 600 po. Minimum. Gusto rin pong sumikat? Gusto niyo po mataasan. Gusto niyo po mataasan. Opo. Kulang na kulang po talaga eh. Kawawa po sila. I'm a commerce graduate. At the same time, I am a family-oriented. Candle vendor po. As a candidate, at I Para niya, Mr. believe Maravillas, that may a mga candidate, tama. We have a confident. We must Kanya-kanya be pong ano, confident, secure in the pakulo. knowledge we are and what we stand for. Meaning, ready to help. Oh. So, English speaking po. I believe that government should preserve freedom of conscience and worship. And I believe also that all men should always speak in deference to the law, and religious society should not exercise civil powers. Bakit kasi niya, Mr. Maravillas, kino-cover pa ng media? Pandagdag kulay man lang po. Ay, alam mo naman yung media, yung mga pambihira po na nakikita nila sa paligid, ginagawa nila ng istorya, pangdagdag po sa kulay. For entertainment purposes man lang po yan. Di ba? Ito pa yung mga known personalities, mga kababayan, na nagbabalik sa posisyon. Yung aktor na si Ray Malonzo, dati siyang mayor ng Caloocan, ngayon tatakbo daw po as Caloocan 1st District Representative. Qualified naman po siya. Matagal nang nagserbisyo ito si Ray Malonzo sa Caloocan. At ito si Dilima, imbes na senador, tumakbo pong party list representative. Under party list, kuwan po siya, mamamayang liberal, first nominee. Ngayon, may hamon siya kay Attorney Harry Roque. Pakinggan nga natin. Ma'am, one more on my end, sorry. Will you encourage him to, heed the arrest order? Of course, he must. He's a lawyer, actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. Ako nga, hinarap ko eh. Kahit gawa-gawang mga kaso eh. Hinarap ko yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process, even if it was so painful and tedious on my part. So dapat ganun, kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, sa SOSA, nagla-live feed na lang siya, and then parang iniinsulto pa niya yung ating mga law enforcers. Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag dyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And now look at him now. He's on the run. Instead of facing the rule of law, ay binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita. Kahit nga dinismiss na yung kanyang writ of amparo. So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali, yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin, at saka yung mga ginawa niya sa akin. And I think you should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos. Ang tawag ng ating mga mamamayan dyan, karma. You see? Si GMA po, re-election sa Pampanga. Ang matindi sa Batangas, ang gobernador po, si Vilma Santos, for governor, vice governor, si Lucky. Ito si GMA, nag-file siya ng re-election bid sa Pampanga. Si Lenny Robredo, mga kababayan, Naga City Mayor. Ito yung mga labor groups, si Attorney Luke Espirito and si Leo D. Guzman for Senator. Si Busita, One Rider Party List Representative Busita, kakandidato pa lang senador. Ito yung mga Makabayan Black, alam na ninyo. Bayan muna, si Teddy Casino, Danilo Ramos, kilosang magbubukid, tatakbong mga senador. Ito po alam na ninyo.
Ito si Vilma Santos, mga kababayan. Tatakbong Batangas Governor. Tapos yung anak niyang si Lucky Manzano, Vice Governor. Tapos yung isa pa, ito, si Recto, anak ni kay Ralph Recto sa iba, congressman, si Ryan Recto. Ayan sila, mga kababayan. Governor, Finance Secretary, Vice Governor, Congressman ng 6th District ng Batangas. Kanya-kanya pong kanya-kanyang hilig yan. O, di ba? Normal po sa politika dito sa Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.